Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana ay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng Ebanghelyo kahapon, ang ating narinig na Ebanghelyo sa araw na ito. Kaya naman muli tayo'y tuturuan tungkol sa pagpapaimbabaw. Sabihin nyo ngayon, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapakilala sa atin ng dalawang karakter na magkasalungat ng pag-uugali. Maganda, no? Tingnan nga natin, tingnan mo nga, no? Tingnan nga natin ang alin sa dalawang karakter na ito ang malapit sa ating ugali. Huwag tayo magtuturo, ha? Tingnan mo lang sa sarili mo, ha? Tingnan, ha? Makinig, tingnan mo. Alin kaya? Kaninong karakter ako? Malapit ang aking ugali. Sa ating unang pagbasa, sumulat si San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sabihin nyo nga, Tesalonica. Tesalonica. Ayun. Oh. Sound check, sound check. Nawawala yung mic natin. Sumulat si San Pablo sa mga taga-Tesalonica. At sa kanyang sulat, hindi siya nahiya. Hindi niya ikinahiya. Ikinuwento niya kung paano siya nagtrabaho araw-gabi para lang suportahan ang kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ang ganda nung sulat kasi ikinukwento niya, ini-inspire niya yung mga taga-Tesalonica tungkol sa nagawa niya, tungkol sa ginagawa niya. No? Kasi si San Pablo noon nagtatrabaho para yung kikitain niya sa trabaho pang-suporta sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Siyempre may gastos din naman yon, di ba? O, paano ka pupunta sa ibang lugar kung wala kang pera? O, paano ka tatagal sa isang lugar kung wala kang pera? So, kailangan may panustos. At yung panustos na yon galing sa kanyang pagtatrabaho. Araw, gabi. Wala siyang inistorbo o inabala
para humingi ng suporta. Hindi siya nang abala. Nagtrabaho siya para sa kanyang misyon. Ang kanyang naging trabaho, tanungin niyo ako kung ano, tagagawa ng tolda o tent. Kaya tingnan niyo itong ating munting kapilya. No? Biblical yan. No? Yung tent. No? Kasi wala naman nung araw na no? Hollow blocks. No? Iba, mga bato. No? So, para mabilis gawin ng isang struktura, di tent. Alam mo yun? Ganun ang trabaho ni San Pablo. Yung kikitain niya sa paggawa ng tent, pinantutustos niya sa kanyang pangangaral. Siguro kung iba lang yun, manghihingi na lang. Hello? Siguro kung iba yun, mangungutang na lang sa kamag-anak. Hello? At siguro kung ikaw yun, ano kayang gagawin mo? Ay, wag na lang. Wala pala akong panustos, Eddie. Nganga na lang ako, Father. Hihiga na lang ako maghapon. Di wag na lang magtrabaho, wag na lang mangaral. Walang pera eh. Diba, Buboy? Minsan pag walang baon, diba, wag na lang pumasok. Walang baon eh. Pero, si San Pablo, anong ginawa? Nagtrabaho. Gumawa ng paraan. At hindi niya yun kinakahiya. Kinukwento niya yon sa mga taga-Tesalonica. Alam niyo po, para sa mga Griego, ang pagtatrabaho ay para lamang sa mga alipin. Ayun! Kaya naman pala, kinamumuhian itong si San Pablo dahil ang mga Griego tingin sa mga nagtatrabaho alipin. Ang pagtatrabaho ay para lang sa alipin na dahil si San Pablo ay nagtatrabaho, ano tingin sa kanya ng tao? Alipin, mababang uri, parang yak. Nagtatrabaho. Naku, mahirap, nagtatrabaho. Kaya nga siguro yung iba, ayaw na lang ipakitang nagtatrabaho. Kasi ayaw silang apihin. Ayoko nga makita nagtatrabaho ako. Baka sabihin nila, cheap ako. Baka sabihin nila, mahirap ako. Baka sabihin nila, mababang uri ako. Pero, kahit ano paman, ang tingin ng ibang tao kay San Pablo, hindi siya nahiya. Sapagkat malinis ang kanyang intensyon, marangal ang kanyang trabaho, at ang kanyang puso ay malinis dahil alam niya, wala siyang ginagawang masama. Walang ginagawang masama. Ikakahiya mo ba yung tinatrabaho mo o yung pagtatrabaho mo kung alam mong malinis ang iyong puso? Hello? Yung iba mahihiyain, no? Mahihiyang magtinda, mahihiyang mag-alok, pero hindi nahihiyang mangutang. May ganyan, no? Nahihiya magtrabaho, pero hindi nahihiyang manghiram. Hindi nahihiyang mangabala ng iba. Bakit? Ayaw kasi makita ng iba na siya'y mukhang mababang uri. Pero patagong nanghihiram. Patagong nangungutang. Alam nyo, kahit nung panahon ni San Pablo, ang mga tao, marami ding nasasabi sa kanilang kapwa. Madaming puna, madaming comment, madaming pintas, madaming batikos, madaming bashing, at madaming chismis. Lahat lang naman ito binabase sa panlabas na nakikita. Porke ba nagtatrabaho si San Pablo, siya'y mababang uri? Ang hindi nila alam, ginagawa niya ito dahil mataas ang kanyang hinahangad. Anong hinahangad niya? Ipakilala si Jesus. Ipakilala si Jesus. Siguro, kung madaling maapektuhan si San Pablo sa mga comment, sa mga puna, sa mga chismis ng iba, sigurado, mauuwi si San Pablo sa pagiging mapagpaimbabaw. Ano yun?
Ito yung klase ng ugali na puro panlabas, puro palabas. Yung for the show, palabas. Kung si San Pablo nagpa-apekto sa mga sinasabi ng iba na siya'y mababang uri, ay, sabi ni San Pablo, naku, di ko pala dapat ipakita nagtatrabaho ako, mangungutang na lang ako, mga abala na lang ako ng iba. O kaya, wag na lang ako magtrabaho. Kung hindi niya ginawa yon, paano na yung kanyang mataas na hangarin na ipakilala ang Diyos? Hindi niya pinansin ang mga sinasabi ng iba. Alam nyo, secret lang natin to, no? Atin-atin lang naman to, no? Konti lang naman tayo, no? Alam nyo, nung araw, ang tagal na, no? 20 years ago, nung nagtatrabaho pa ako, hindi ko alam kung bakit sa trabaho namin, no, pag pumasok ako at naamoy ako, papabango pa ako noon syempre. Trabaho ka sa Makati, 'di ba? Ganda ng forma mo. Papabango ka pa. Pag naaamoy yung pabango ko, no, yung mga katrabaho tinatanong, "Ano yung pabango mo?" Ako naman bilang syempre anak ng negosyante, no, sasabihin ko agad, "Gusto mo?" Sige nga, paamoy nga, no? Papakita ko. Hindi ko tinatago. Hindi sinishare ko. Gusto mo? Sabi, ay, ang bango. Sabi niya, saan mo nabili yan? Sabi, gusto mo bilhin. Ora mismo, binibenta ko doon. Sasabihin ko pa, may pambabae niyan. Di ba? Marketing strategy, no? Di ba? No, gano'n, no? Bilhin mo. Sabi ko, gano'n. Mura lang yan. Pag sinabi ko, magkano yung ganyan? 2,000. Ay, ang mahal. Hindi, kunin mo, hulugan. Kasi yung bahay namin, malapit kami sa cash and carry. Alam niyo yung cash and carry? Sa cash and carry, doon, tinitinda yung mga PX goods. Kahit matagal na noon pa. Ang chismis nga, chismis lang naman to, alam mo naman tayo, mga chismoso din. Sabi lang daw, no? Dati, kasi yung mga flight attendant, no? Flight attendant, di ba? Namimili sa ibang bansa, no? Tapos doon binabagsak, no? Siguro lang naman 'yung sideline kasi ba't puro PX. Anyway, no, doon ko binibili yung mga branded na pabango, no, na mura kaysa sa mall. So nakuha ko mura, syempre, negosyo na ito, 'di ba? Papatungan ko. Hindi ko sasabihin sa ko binibili, 'di ba? Tas sabi, sige, ay mahal sige, 2 Gibbs. Galing, no? No? Kahit alam mo, hindi ko alam bakit gano'n, no? Hindi ko alam. Basta sa trabaho namin gano'n. Kahit yung ginagamit kong bag, no? Pagka nakita, ay, ang ganda ng bag mo. Gusto mo? May brown nito. Automatic ko na inaalok. Tapos, napansin ng mga iba, mga kaibigan ko, parang, uy, ba yan? Nasa Makati ka, nagtitinda ka. Nagugulat din yung nanay ko ano bang ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba? Nagtitinda? Nagtuturo ka ba o ano? Yung gano'n, no? Pero siguro, para anong masama? Yeah? Extra income yun. Pagka meron akong extra, di mas malaki mabibigay ko sa nanay ko. Di ba? Ganun yun, di ba? Di meron ka. Hindi ko kinakahiya. Hindi ako nahihiya. Kasi, bakit? Meron kang malinis na hangarin. Ba't mo'y kahihiya yun? Yung iba, ayoko. No, yung mga katrabaho ako, ayaw magbaon. No? Gusto bibili sa labas. No, yung pagka lunch break, di ba? Bababa. No? Kakain sa labas. Ako hindi. No? Ang lapit ng bahay namin, no? Kayang lakarin, nagbabaon ako. Ba't ako bibili? No? Binibigyan ko ng nanay ko, di ma, lutuan mo ko ng baon. Di nakakatipid ako. Diba? Talaga naman si Father, ang dami. At kinukwento ko yon. Kinukwento ko yon para maka-inspire ng tao. No? Paano ka nagkaperang ganyan? Aba, ang baon ko lang sa sarili ko noon, 100 piso. Nagtatrabaho na ako noon, Siyempre, may baon na ako. Ang lapit ng bahay namin, 100 piso, hindi ko pa nauubos yon. Tatrabaho na ako noon, Dahil pag hindi ko naubos 100 piso, itatabi ko. Ibabalik ko. Kukuha ulit ako ng 100 piso.
Doon ko nakikita kung gaano ako kalakas gumastos pag naubos ang 100 piso. Ano, okay ba yon? Ha? Kaya ni San Pablo, hindi niya kinahiya yung pagtatrabaho. Kahit ang tingin sa kanya, mababang uri. Samantala, ang mga eskriba at pariseyo, pinupulaan ni Jesus. Binabatikos ni Jesus sa kanilang pagiging mapagpaimbabaw. Uy, si Jesus din naman pala ng babatikos. Hindi. Binabatikos niya kasi yun ang totoo. Para turuan sila, para magising sila. Kinumpara ni Jesus ang mga pariseyo at eskriba sa isang libingan. Ano ba yung libingan? Maputi sa labas pero sa loob, bulok. Di ba ganon? Yung nicho, ang puti sa loob, bulok. Dahil sila ay nagpapakita ng panlabas na anyong taong simbahan. Pero ang totoo, sa loob, puro kabulukan. Puro kabulukan. Yan, ganyan yung mga pariseyo, ganyan yung mga eskriba. Ang susunurin sa batas, pero nagpapahirap sa tao. Ang babait ng itsura, nagbibigay ng ikapo, pero hindi tumutulong sa tao. Alin sa dalawang karakter ang malapit sa inyong pag-uugali? Sina San Pablo, mga pariseyo at eskriba ay dalawang karakter na may magkasalungat na pag-uugali na nagpapaalala sa atin na tignan ang ating mga sariling kalooban. Mga kapatid, madali magtago sa panlabas na kaanyuan kaysa panatilihin ang mabuting kalooban. Dahil ang mata, panlabas ang nakikita. Pero tandaan, ang Diyos makikita anuman ang iyong takpan. Amen? Amen.